Dear Dr. Love, ako po si Catherine mula sa Marikina City. Gusto ko lang po sanang i-share ang nakakainis kong experience sa taong itinuring kong kaibigan. Tawagin po natin siyang Crisette. 3 months ago, nag-message sa akin ang dati kong katrabaho na itinuring ko ring kaibigan. She was inviting me na mag-Boracay daw kami. Siya na raw ang magbubook sa airline at siya na rin daw ang pipili ng hotel na titirhan namin for 4 days and 3 nights. Kahit na alam kong may utang pa siyang 2,500 pesos sa akin since last year, hindi pa nababayaran, umuo pa rin po ako for old time's sake. Besides, gusto ko rin namang mag-Boracay to unwind at makapag-reconnect din sa kanya. Dahil pumayag naman ako sa aming Boracay adventure together, ibinigay ko na ang bayad ko sa airfare at ang share ko sa hotel at para sa beach activities namin doon. Days before the trip, excited naming pinag-uusapan ang Boracay adventure namin. Lahat na ay planado at talagang aaura kami talaga doon. Hanggang sa pinag-usapan na rin naming magkikita na lamang kami sa airport on the day of the flight. Nang dumating na ang araw ng pag-alis namin, walang Crisette na dumating ni anino niya. Wala po ako nakita. Tawag po ako ng tawag at text ng text pero hindi siya sumasagot. Hanggang sa pumunta ako sa Boracay na mag-isa. Mabuti na lang, may napakiusapan akong kaibigan na samahan ako doon at mag-share sa gasto sa hotel at beach activities. On my 3rd day sa Boracay, Crisette finally replied to my messages. Hindi raw siya nakapunta dahil hindi siya pinayagang mag-leave ng boss niya. It turned out, nagplano na pala siya ng Boracay trip kahit hindi pa sigurado kung ma-approve ang leave of absence niya. Eventually, nalaman ko rin sa iba niyang katrabahong pinagyayabang niyang promoted na siya, kaya she can do whatever she wants. Pero ayun nga, hindi pa rin naman pala siya pinayagang mag-leave sa dates na dapat magkasama kami sa Boracay. Nakakainis lang, Dr. Love. Pinatawad ko na siya sa utang na hindi nababayaran kahit 2,500 pesos lang yun. Tapos ganun po ang ginawa sa akin. Ayun, nakablock na siya sa akin sa Facebook dahil hindi okay ang experience ko sa kanya. Gusto ko lang talagang mag-rant, Dr. Love. Kaya sumulat po ako sa inyo. Sana makapagbigay din po kayo ng advice sa akin at sa mga taong ganito rin ang pinagdadaanan sa mga taong itinuturing nilang kaibigan. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Gumagalang Catherine ng Marikina City. Balikan po natin ang liham kasaysayan ni Catherine ng Marikina City. Meron siyang kaibigan, she considers her a friend. Nagkayayaan sila, ito si Crisette. Nagkayayaan mag-Boracay. Siyempre, pagpunta mo ng Boracay, bago ka pumunta, may booking ka dyan, di ba? May reservation ka sa hotel, bibili ka ng ticket sa aeroplano, things like this. Paplanuhin mo yan. Nang umalis sila, walang dumating sa airport. Siya lang mag-isa. So, gumawa lang siya ng paraan. Patulong siya sa isang kaibigan na, makashare sa akin sa hotel. Mag-bonding tayo sa Boracay. Anyway, so, ganun na nangyari doon sa tinuturing niyang kaibigan na hindi raw inaprubahan ang kanyang leave. Yan, hindi inaprubahan ang kanyang leave. Siguro nga, walang planning, di ba? Kasi, kung alam mo, ang petsa ng pagpunta niyo sa Boracay, dapat nag-file ka na ng leave at kung malapit na, ukil-kilin mo yung inyong manager. Mayroon akong final na leave. I'm sure entitled pa ako doon. So I'd like to know kasi bibili ako ng ticket eh. Yan. Pwede mo itanong, di ba? What's the lesson here? Naalala ko tuloy yung tatay ko. When I was younger, during my high school days, first year, second year high school, ang sabi ng tatay ko sa akin,
walang classmate na pwedeng pumunta sa bahay natin. Oo. Walang classmate, kundi kaibigan lang. Yan. Kasi, sabi ng tatay ko, mahalaga yung nirerespeto mo yung ating bahay. Kahit hindi malaki, maliit lang yan, nangungupahan lang tayo ng apartment. Pinipili natin ang taong pumapasok sa bahay natin. Hindi lahat ng taong may gustong pumasok, papapasukin natin sa bahay. The same way, hindi lahat ng taong kakilala mo ay kaibigan mo. Yan. Ano daw ang kaibigan? Ang kaibigan ay isang taong nakaunawa sa'yo, may concern sa'yo, itinuturing kang extension of his being. Yan ang kaibigan. So, lumaki si Brother June na 2 tao lang ang nakapasok sa bahay ko. 2 tao lang. Wala na sila ngayon. Natsugi na sila. No? Naging kumpare ko pa yan. Naging ninong ng mga anak ko. Ito yung mga kaibigan ko nung ako'y bata pa. Kasi marami akong kakilala, lalo ngayon, di ba? Na dito sa industriya namin, marami akong kakilala. Ang tawag natin dyan, acquaintances. Yan, acquaintance. Ito yan, nagkikita tayo araw-araw dahil may trabaho tayo. Acquaintance. Hindi ito yung kaibigan. Ang kaibigan ay yung meron na kayong malalim na pinagsamahan sa hirap at ginhawa. Marami na kayong experiences together sa hirap at ginhawa. Ang kaibigan ay yung taong pwede kang matulog nang alam mong nandun siya at makakatulog ka ng mahimbing dahil alam mong secured ka. Ang kaibigan ay yung taong nakaunawa sa iyo at nakahandang tumulong kung anuman ang maitutulong niya para maibsan yung paghihirap mo. Bihira yan, no? At pag nakakilala ka ng ganyang kaibigan, nabubuo yan, pag matagal na kayong magkasama, meron na kayong mga common denominators, sabi nga, common experiences. Hindi nawawala yung samaan ng loob o tampuhan dahil meron kayong pagkakaiba sa personality. Hindi kayo po pwedeng maging magkapareho. Pero alam mo na kapag gusto mong matulog, nakasama siya, you're safe. Yan ang kaibigan. So, when I was younger, 2 lang ang kaibigan ko. Ngayon na matagal na tayo sa industriya, meron akong mga naging kaibigan na they come and go. They come and go. Ang natira na lang ng mga close na kaibigan ko talaga, konti lang. At alam nila kung sino sila. Nakikinig yon. Konti lang ang kaibigan ko na nakakaalam ng sikreto, ng kahinaan ko at ng aking pamilya. Pag ganyan, mas malilesen, Catherine, ang pains na maidudulot ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kasi tandaan mo, hindi lahat ng nakapaligid sa iyo at kilala mo ay kaibigan mo. Kadalasan, acquaintances. Sana mag-iwan ng aral sa atin at sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.